Isipin mong gisingin ang bawat araw na may mabigat na mga binti. Nararamdaman na ang bawat galaw ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Napagtanto na ang mga bagay na dati ay madali ngayon ay naging hamon. Para sa maraming matatanda, ang panghihina ng kalamnan ay isang tahimik na problema na kumukuha ng kanilang kalayaan at nililimitahan ang kalidad ng buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Journal of Geriatric Physical Therapy na humigit kumulang 30% ng mga matatanda na higit sa 70 taon ang nawawalan ng lakas ng kalamnan bawat taon na nagpapataas ng mga panganib ng pagkahulog at kahirapan sa paggalaw. Ngunit ang magandang balita ay kahit sa ikatlong yugto ng buhay, posible pa ring maibalik ang ganitong kondisyon. Ngayon ay makikilala mo ang nakakaantig na kwento ng Ginoong Hugo, isang lalaking 102 taong gulang na naharap sa kanyang pinakamahirap na yugto nang mapagtanto niyang nawawala ang kanyang lakas para sa mga pinakasimpleng gawain sa araw-araw. Ngunit sa halip na tanggapin ang limitasyong ito, nagpasiya siyang lumaban. Ang mga sumunod na pangyayari ay lubos na nagpabago sa kanyang buhay at maaari ring magpabago sa iyo. Si Ginoong Hugo ay palaging isang malakas na tao at mula pa ng kabataan niya, sanay siyang magbuhat ng mabibigat na bagay, lutasin ang mga problema sa kanyang sarili at manatiling aktibo. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga taon, nagsimulang magbago ang lahat. Sa simula medyo banayad ito. Naramdaman niyang ang kanyang mga galaw ay nagiging mabagal na mas mabilis siyang napapagod sa pag-akyat sa mga baitang o paglift ng mga bagay. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya na hindi lamang ito isang pansamantalang pagkapagod, kundi panghihina. Isang umaga, habang sinusubukan niyang buhatin ang isang sako ng mga pagkain, nanginginig ang kanyang mga kamay at lumagpak na ang kanyang mga binti. Ang bigat na dati ay tila magaan ngayon ay naging isang hamon. Muling nangyari ang eksena ilang araw matapos ang insidenteng ito, nang subukan niyang sumandal para bumangon mula sa upuan at mapagtanto na ang kanyang mga kalamnan ay hindi tumutugon gaya ng dati. Nang panahong iyon, nag-alala ang kanyang anak at dinala siya sa doktor. Sa konsultasyon, matapos ang ilang pagsusuri at pagsubok sa lakas, nagbigay ng babala ang espesyalista. Ginoong Hugo, ang pagkawala ng masa ng kalamnan sa ikatlong yugto ng buhay ay karaniwan, ngunit hindi ito hindi maiiwasan. Kung hindi tayo kumilos ngayon, ang iyong paggalaw ay maaaring higit pang maapektuhan. Ang magandang balita ay maaari nating baligtarin ang sitwasyong ito sa tamang mga pampasigla. Ang mga salitang iyon ay umuukit sa kanyang isipan. Hindi siya kailanman nag-isip na mawawalan siya ng kalayaan dahil lamang sa pagtanda. Ipinaliwanag ng doktor na habang tumatanda, ang katawan ay natural na nagbabawas ng produksyon ng mga mahahalagang protina para sa pagbuo ng kalamnan, isang proseso na tinatawag na sarcopenia. Tanpa ang mga tamang pampasigla, ang mga kalamnan ay humihina at humihina na ginagawang mas mahirap ang bawat paggalaw. Ngunit may solusyon at sa araw na iyon, nagpasya si Ginoong Hugo na hindi siya susuko sa panghihina. Ang kanyang paggamot ay mangangailangan ng mga pagbabago, maliliit na gawi, tiyak na mga ehersisyo, at kahit na mga pagsasaayos sa dieta ay magiging bahagi ng kanyang paggaling. Siya ay handang subukan. Ganito nagsimula ang kanyang pagbabago. Gawain 1. Ang epekto ng bath ng kontraste isang pagkabigla na nagpasigla sa kanyang mga kalamnan. Si Ginoong Hugo ay determinado na maibalik ang kanyang lakas. Ngunit bago pa man magsimula ng anumang ehersisyo, nakatanggap siya ng di pangkaraniwang rekomendasyon mula sa isang physiotherapist. Bago natin pilitin ang mga kalamnan sa mga pagsasanay, kailangan muna nating gisingin sila sa tamang paraan. Ang bath ng kontraste ay makakatulong upang pasiglahin ang sirkulasyon, bawasan ang pamamaga at ihanda ang iyong katawan na tumugon. Sa pagiging interesado, nagpasya siyang subukan ang pamamaraang ito. Napakasimple. Magpalit sa pagitan ng mainit at malamig na tubig sa mga binti at braso,
sa loob ng ilang minuto tuwing umaga. Ang mainit na tubig ay tumutulong upang palawakin ang mga ugat ng dugo, pinataas ang daloy ng dugo sa mga kalamnan, habang ang malamig na tubig ay nagpapaliit sa mga ugat, pinapababa ang pamamaga at sakit sa kalamnan. Sa mga unang araw, nagdulot ang thermal shock ng bahagyang hindi komportable, ngunit mabilis na napansin niya ang pagkakaiba. Ang kanyang mga kalamnan ay tila naging mas aktibo, hindi gaanong matigas at handang kumilos. Ang pagkapagod sa pagbangon mula sa kama ay humina, at ang bigat sa mga binti ay unti-unting naglaho. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa European Journal of Applied Physiology na ang bath ng kontraste ay maaaring mapabuti ang sirkulasyon ng hanggang 35% na nagpapababa ng pamamaga at nagpapabilis ng paggaling ng kalamnan, lalo na sa mga matatanda. Sa bagong gawin na ito na isinasama sa kanyang araw-araw na buhay, nagsimulang mapansin ni Ginoong Hugo ang tunay na pagbabago. Ang kanyang katawan ay tila hindi na matigas at, sa wakas, naramdaman niyang handa na siyang gawin ang susunod na hakbang sa kanyang paggaling. Gawain 2. Ang tonic ng pagtatanggol na nakaangkla sa kasaysayan, isang makapangyarihang resipi. Matapos maranasan ang mga paunang epekto ng bath ng kontraste, alam ni Ginoong Hugo na kailangan niyang lumampas pa. Ang kanyang katawan ay tumutugon ng mas mabuti, ngunit naramdaman niyang kailangan ng kanyang mga kalamnan ang karagdagang tulong upang makabawi at makakuha ng lakas muli. Nang isang pagkakataon, sa pag-uusap sa isang kaibigan na naninirahan sa Bukirin, narinig niya ang tungkol sa isang sinaunang inumin na ginamit sa loob ng mga siglo upang ibalik ang sigla at palakasin ang katawan. Inom ito ng aking lolo araw-araw at nagtrabaho siya sa Bukirin hanggang 90 taon nang hindi kailanman nawawalan ng lakas. Ang resiping ito ay ginamit ng mga mandirigma upang ibalik ang kanilang mga kalamnan pagkatapos ng mga labanan. Sa kanyang pagka-interes nagpasya si Ginoong Hugo na subukan. Ang mga sangkap ay simple, ngunit ang bawat isa ay may kapangyarihang nagbabalik at siyentipikong napatunayan para sa paggaling ng kalamnan. Upang ihanda ang resiping ito, sinunod ni Ginoong Hugo ang mga tagubilin ng kanyang kaibigan. Una, pinainit niya ang isang baso ng gatas ng oats nang hindi pinapagana. Pagkatapos, idinagdag niya ang isang kutsara ng giniling na mani, isang mahusay na pinagmula ng protina at malulusog na taba na mahalaga para sa pagbuo ng kalamnan. Pagkatapos, pinaghalo niya ang isang kutsarita ng purong kakao, isang mayaman na pinagkukunan ng mga antioxidant na nagpapabuti sa sirkulasyon at nagpapababa ng oksidatibong stress sa mga kalamnan. Ang susunod na sangkap ay ang pulbos ng luya, isang natural na pangpawala ng pamamaga na tumutulong upang bawasan ang sakit sa kalamnan at pabilisin ang paggaling. Upang mapalakas ang mga epekto ng inumin, nagdagdag siya ng isang kutsarita ng turmeric na, ayon sa mga pag-aaral mula sa Journal of Applied Physiology, tumutulong sa pagbuo ng mga tisyo ng kalamnan at nakikipaglaban sa pamamaga. Sa katapusan, natapos niya ang halo sa isang kutsarita ng purong pulot, isang likas na pinagkukunan ng enerhiya at mahahalagang mineral upang mapanatili ang tibay at maiwasan ang pagkapagod ng kalamnan. Hinalo ito ng mabuti hanggang sa makuha ang isang homogeneous na inumin at tinikman habang mainit araw-araw, na tinitiyak ang pinakamahusay na pagsipsip ng mga nutrisyon. Sa mga unang araw, nakaramdam siya ng bahagyang pag-init sa katawan, ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula niyang mapansin ang mga tunay na benepisyo. Ang kanyang kapagsik ay bumuti, ang pagkapagod ay nabawasan, at ang pakiramdam ng panghihina ay unti-unting naglaho. Nagulat si Ginoong Hugo nang mapansin na ang kanyang mga kamay ay naging mas matibay at ang kanyang lakas ay unti-unting bumabalik. Ngunit alam niyang kailangan niyang dagdagan ang paggaling na ito sa isa pang mahalagang gawi. Gawain 3. Ang lakas ng malalim na pagkatulog,
Matapos maisama ang bath ng kontraste at ang nagbabalik na inumin sa kanyang araw-araw na gawi, nagsimulang mapansin ni Ginoong Hugo ang mga positibong pagbabago. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na ang kanyang katawan ay hindi ganap na nagbabalik. Kahit na pagkatapos ng isang produktibong araw, minsan ay nagigising siyang pagod ang mga kalamnan at may pakiramdam na ang kanyang katawan ay hindi nagre-regenerate gaya ng nararapat. Sa isang bagong pagbisita sa doktor, natuklasan niya ang isang mahahalagang impormasyon. Ginoong Hugo, ang pagbawi ng kalamnan ay pangunahing nagaganap habang tayo ay natutulog. Sa panahon ng malalim na pagtulog, naglalabas ang iyong katawan ng mga hormone na responsable para sa pagkukumpuni ng mga kalamnan at sa pagpapabawi ng lakas. Ngunit kung ang iyong pagtulog ay hindi de kalidad, ang mga pagbabagong ito ay maaapektuhan. Ipinaliwanag ng doktor na ang produksyon ng growth hormone at testosterone na mahalaga para sa pagpapanatili ng masa ng kalamnan ay nangyayari sa pinakamalalim na mga yugto ng pagtulog. Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Sleep Foundation, ang kakulangan ng tamang pahinga ay maaaring magpabawas ng lakas ng kalamnan ng hanggang 20% at pahabain ang proses ng pagbuo ng mga tissue. Determinado na baguhin ito, inayos ni Ginoong Hugo ang kanyang gabi-gabing gawain. Nagsimula siyang iwasan ang artipisyal na liwanag bago matulog. Binawasan ang paggamit ng telebisyon at cellphone. Nagtatag siya ng gawi na uminom ng nakakapag-relax na tsaa na gawa sa chamomile at lemon balm upang makatulong sa pagbawas ng stress at natural na maihanda ang kanyang katawan para sa malalim na pahinga. Bukod dito, nagpatibay siya ng isang ritual ng malalim na paghinga, dahan-dahang humihinga upang bawasan ang stress at ihanda ang katawan para sa malalim na pahinga. Sa loob ng ilang araw, napansin niya ang pagkakaiba. Nagigising siya na may masaganang katawan at masigla. Ang lakas niya, na dati ay tila limitado, ngayon ay muling tumutugon ng mas mabilis. Sa puntong ito, naisip ni Ginoong Hugo na ang pagtulog ay hindi lamang isang pahinga, kundi isa sa mga pangunahing haligi para sa pagbawi ng kanyang lakas ng kalamnan. Gawain umwar. Ang sekretong ehersisyo na nagbuhay muli sa kanyang mga kalamnan. Sa bath ng kontraste, ang nagbabalik na inumin at ang malalim na pagtulog na nagpapabuti sa kanyang pagbawi. Naramdaman ni Ginoong Hugo na siya ay nasa tamang daan. Ngunit alam niyang para tunay na mapalakas ang kanyang mga kalamnan, kailangan niya ng angkop na pisikal na pampasigla. Nang isang pag-uusap sa isang physiotherapist, natuklasan niya ang isang simpleng ngunit labis na epektibo na paraan para sa mga matatanda na nawalan ng lakas ng kalamnan, ang isometric na ehersisyo. Ginoong Hugo, bago mo subukan ang anumang mas mabigat na ehersisyo, kailangan munang matutunan ng iyong mga kalamnan kung paano panatilihin ang lakas. Ang sikreto ay nasa isometriya, ang paghahawak ng isang posisyon ng contraction ng kalamnan sa loob ng ilang segundo. Ito ay nagpapasigla sa mga fibers ng kalamnan at iniiwasan ang mga pinsala. Sa kanyang kasabikan, sinundan niya ang mga tagubilin. Ang unang galaw na natutunan niya ay ang agachamento sa pader, kung saan sumandal siya sa pader at dahan-dahang bumaba. Pinapanatili ang posisyon sa loob ng 15 hanggang 30 segundo. Sa mga unang araw, nakaramdam siya ng kaunting hindi komportable, ngunit unti-unti niyang napansin na ang kanyang mga binti ay nagiging mas matibay. Bukod dito, tinuruan siya ng isang simpleng ehersisyo para sa mga braso. Pisilin ang isang nakatiklop na tuwalya nang may puwersa sa loob ng ilang segundo. Ang galaw na ito ay tumutulong upang maibalik ang lakas ng mga kamay at mapabuti ang pagkontrol ng mga galaw. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nailathala sa Journal of Aging and Physical Activity na ang mga isometric na ehersisyo ay labis na epektibo para sa mga matatanda dahil pinapasigla nito ang malalim na fibers ng kalamnan, nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo,
at nagpapalakas ng mga kasukasuan nang hindi nagdudulot ng labis na epekto. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman ni Ginoong Hugo ang pagkakaiba. Ang pagbangon mula sa upuan ay hindi na isang malaking pagsisikap. Ang kanyang mga kamay ay naging mas matibay at ang kanyang stability habang naglalakad ay nagbago ng malaki. Alam niyang may mahaba pa siyang daan na tatahakin, ngunit ngayon ay sigurado na siya na ang kanyang mga kalamnan ay tumutugon. Ngunit mayroon pang dalawa na mahahalagang gawi na kailangan niyang ipatupad upang matiyak na ang kanyang lakas ng kalamnan ay patuloy na umuusbong. Gawain Fam, ang estratehikong dieta para sa lakas ng kalamnan. Sa kabila ng mga pagsulong, alam ni Ginoong Hugo na ang kanyang mga kalamnan ay nangangailangan pa ng ibang bagay upang patuloy na lumakas. Matapos ang isang bagong konsultasyon sa doktor, nakakuha siya ng pangunahing payo. Ginoong Hugo, upang maibalik ang mga kalamnan, kailangan ng iyong katawan ng tamang mga block. Ang protina at mga wastong nutrients ay malaking bahagi sa pagbuo ng kalamnan. Ipinaliwanag ng doktor na habang tumatanda, mas nahihirapan ang katawan na makabuo ng protina, na ginagawang mahalaga ang pagkonsumo ng mga pagkain na mayaman sa mahahalagang amino acids. Bukod dito, mahalaga ring panatilihin ang balanse ng mga malulusog na taba, bitamina at mineral upang mapabuti ang pagsipsip ng mga nutrients at pasiglahin ang pagbawi ng kalamnan. Kaya naman, nagsimula si Ginoong Hugo na isama sa kanyang araw-araw na pagkain ang mga estratehikong pagkain gaya ng mga itlog, isang kumpletong pinagmulan ng protina at leucine. Mga isda gaya ng sardinas at salmon na mayaman sa omega-3 na pumipigil sa pamamaga at nagpapabuti ng pagbawi ng kalamnan. Mga beans at lentils na mga pinagmulan ng protina ng gulay at bakal na mahalaga para sa transportasyon ng oxygen sa mga kalamnan. Avocado at olive oil, mga malulusog na taba na tumutulong sa pagsipsip ng mga bitamina at sa pagprotekta ng mga cells ng kalamnan. At mga saging at patatas, mga likas na pinagkukunan ng enerhiya na mahalaga para sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan sa buong araw. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga matatanda na kumakain ng tamang dami ng protina at malulusog na taba araw-araw ay nakakapanatili ng kanilang masa ng kalamnan at pinapababa ang panganib ng sarcopenia. Bukod dito, isang pag-aaral mula sa Journal of Nutrition, Health and Aging ay nagpapahayag na ang protina kapag pinagsama sa magandang pinagkukunan ng enerhiya ay nakapagpapabuti ng pagbawi at nakakapigil sa unti-unting pagkawala ng kalamnan. Pagkatapos ng ilang linggo sa pinalakas na dieta, napansin ni Ginoong Hugo ang isang malaking pagtaas sa kanyang enerhiya at lakas. Ang kanyang mga kalamnan ay tumutugon na mas mabuti sa mga ehersisyo. Ang pakiramdam ng panghihina ay higit pang nabawasan at ang kanyang sigla para sa araw-araw ay tumaas. Malapit na siyang makamit ang kumpletong pagbabago, ngunit mayroon pang isang huling gawi na makakapagpasigla sa kanyang pagbawi. At makatitiyak na ang kanyang lakas ng kalamnan ay nananatiling matatag sa mga susunod na taon. Gawain 6, ang routine ng pagsasailalim na nakapag-iwas sa bago pang pagkawala ng kalamnan. Si Ginoong Hugo ay nagpatibay na ng mga gawi na ganap na nagbago sa kanyang lakas at sigla. Ngunit mayroong isang detalye na maaring matiyak na mapanatili ang kanyang mga kalamnan na aktibo at maiwasan ang mga bagong pagkawala, ang fleksibilidad at mobilidad. Sa isang pag-uusap sa kanyang physiotherapist, napagtanto niya ang kahalagahan ng isang bagong gawi. Ginoong Hugo, ang mga malalakas na kalamnan ay kailangan ding maging mga fleksibel na kalamnan. Ang pag-aabot hindi lamang nag-iwas sa sakit at mga pinsala, kundi nagpapabuti rin ng sirkulasyon at nagpapanatili ng iyong mobilidad sa mas mahabang panahon. Ipinaliwanag ng physiotherapist na habang tumatanda,
ang mga kalamnan ay humihigpit at nawawalan ng elastisidad na maaaring makompromiso ang lakas at pati na rin itaas ang panganib ng pagkahulog. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Journal of Geriatric Physical Therapy na ang mga matatanda na nagsasanay ng stretch araw-araw ay may 40% na mas mababang posibilidad na makaranas ng pinsalang kalamnan at pagkahulog dahil sa mas mataas na balance, flexibility at control sa katawan. Sa ganitong paraan, nagsimula si Ginoong Hugo na magsagawa ng isang simpleng ngunit lubos na epektibong routine ng stretch tuwing umaga at bago matulog. Kasama sa mga ehersisyo ang stretching ng binti, habang nakaupo, iniunat ang isang binti ng paisa-isa at humawak ng 30 segundo. Pag-ikot ng mga balikat, naguugoy ng mga braso sa mabagal na bilog, binubuhay ang mga kalamnan ng braso at likod, stretching ng gulugod. Habang nakaupo, nakatuon ang katawan sa harap hanggang sa maabot ang mga tuhod at nagpapahinga ang mababang likod para sa mas magandang postura. At stretching ng leeg, mahinang paggalaw sa mga gilid at pasulong upang maiwasan ang tensyon at mapabuti ang daloy ng dugo sa utak. Sa mga unang araw, nakaramas siya ng kaunting katigasan, ngunit poko-poko, napansin niya na ang kanyang mga galaw ay mas magaan at mas maayos. Ang hindi kasiya siya sa kanyang mga kasukasuan ay nabawasan at ang kanyang pagtitiis ay tumaas. Higit pa sa pagbawi ng kanyang lakas, sinigurado ni Ginoong Hugo na ang kanyang katawan ay mananatiling aktibo, matibay at malusog sa mga susunod na taon. Ngayon, ang kanyang pagbabago ay kumpleto. Ngayon sa edad na 102, si Ginoong Hugo ay ang buhay na patunay na hindi pa huli ang lahat upang makuha muli ang lakas at sigla. Ang dati ay tila isang di maiiwasang pagbagsak ay naging isang paglalakbay ng pagtindi batay sa mga simpleng gawi ngunit siyentipikong napatunayan. Sa 6 na makapangyarihang pagbabago, mula sa bath ng kontraste hanggang sa pagpapalakas ng kalamnan at estratehiyang dieta, hindi siya lamang nakapabalik ng lakas ng kalamnan. Nagtataguyod din siya ng higit pang enerhiya, kasiglahan at kalidad ng buhay. Kumpirmado ng agham, ang katawan ng tao ay may napakabuluhang kakayahang bumalik at sa mga tamang pampasigla, posible ang muling pagbabalik ng mga kalamnan, pagpapalakas ng mga buto, at pagpapanatili ng kalayaan kahit sa ikatlong yugto ng buhay. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, ang pagsunod sa mga hakbang ni Ginoong Hugo ay maaaring maging unang hakbang para sa isang mas malusog at puno ng sigla na hinaharap. Hindi pa huli ang lahat para simulan. Konklusyon, narito na tayo sa pagtatapos ng nakakamanghang kwentong ito ng kalusugan at mahabang buhay. Kung umabot ka rito at nagustuhan ang iyong natutunan mula kay Ginoong Hugo, isulat sa mga komento ang pangungusap. Ang aking lakas ay nagmumula sa loob at suriin ang kwentong ito ng marka mula 0 hanggang 10. Tandaan, maaari kang kaya mo ito at ang edad ay isang numero lamang. Hanggang sa susunod na video at naway pagpalain ka ng Diyos.